Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW. Happy Friday mga kaagapay, good morning, good afternoon, at good evening sa inyo dyan mga nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe at sa iba pang mga bahagi sa Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating kababayang OFW at kanilang mga pamilya. Samahan mo kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito pong muli ang inyong likod, Chito Mendoza. Halina samahan nyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sa po ng kanilang mga pamilya dito lang po sa Serbisyong OFW, FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro. Dito po sa mag-abroad ay di biro, nais nating maibahagi ang iba't ibang faktor para sa pagdesisyon kung dapat ka nga bang magtrabaho sa ibang bansa para maitaguyod natin ang ating pamilya. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kumusta naman po kayo mga kababayan nating OFW? Aming panalangin na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy na nating ingatan ang ating kalusugan, maging ang mental, emotional, financial, at ang pinakamahalaga ang ating spiritual na kalusugan. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na maging guest natin sa ating programa, ang isang kilalang tao sa maritime industry at dati din siyang kapitan ng barko. Sa haba ng kanyang experience sa barko at sa mga manning agency, ay marami tayong mapupulot na kaalaman at impormasyon para bigyan tayo ng picture sa buhay ng marino at mabigyan tayo ng magandang payo para sa ating pagbabarko at para din sa mga nangangarap na magtrabaho sa barko. Nagpapasalamat tayo at napaulakan tayo kahit na marami siyang mga public at mga personal engagement. Siya po ay isang napakatagal na sa maritime industry at dati ring marino. Siya po ay graduate of class 1967 sa PMA with highest honors. At upon graduation, served in the Philippine Navy and Philippine Coast Guard for 12 years. And while serving as a head of a seaman processing of and registry unit of Philippine Coast Guard, was sent as sole Philippine delegate to IMO TCW Mother Convention in 1978 in London, UK. So after leaving the military service, pursued his merchant marine profession until he attained the master mariner license and served as a ship captain for 5 years on overseas going back carriers. And during one of the voyage, had the blessed opportunity to save three Dutch family on board their sinking motor yacht near the France coast. After the sea career, joined the mining industry and served as a president of OSM Maritime Services for 25 years. Now, with the board of OSM Maritime Services Philippines as its chairman, is a recipient also of a Lifetime Achievement Global Award from Crew Connect International Conference and another Lifetime Achievement Award from Marinum World Maritime Publication. Excuse. So a foundation was established by the company in his honor, named OSM Adonis Donato Foundation,
and also have been serving as an elder caretaker of his humble ministry of Lord's Small Flock for 50 years now. So welcome po natin ang isang kagalang-galang at makadiyos na dating OFW, si Rear Admiral Adonis B. Donato. Good morning, sir. Magandang umaga at isang mapagpalang araw sa iyo, Chito, at sa lahat ng ating mga minamahal na OFWs, land-based man o mga seafarers na nasa iba't ibang dako ng ating daigdig at sa kanilang mga pamilya, sambahayan. Good morning and blessed day to all of you. Magandang umaga, sir. Kumusta na po kayo ngayon, sir? At, sa awa ng Diyos naman, Chito, okay naman. Alam mo naman, hindi na tayo bumabata. Mag-80 years old na rin tayo next month. Sa March, this next year, coming year. So, lakas pa niyo, sir. Kailangan natin kasi at naglilingkod pa tayo hindi lang sa ating maritime o mining industry, kundi lalong-lalo na sa ating pagsisilbi sa ating mga kapwa-tao in the name of the Lord. Diba? Thanks God, sir. Tama, sir. Amen. Para sa kalaman ng ating taga-pakinig, sir, gusto lang natin ipaliwanag sa kanila o paano mo na isip na maging marino, sir? Alam mo, Chito, nung high school pa ako, no, nakasumpong ako ng interest sa pagmamarino, sa seafaring dahil sa aking uncle, sa aking tiyo na nagkaroon ng distinction na isang kapitan ng barko at nagkaroon ng award distinction na siyang pinaka-model captain ng dito sa sa isang company natin sa maritime yung shipping global natin dito. Kaya naging sa akin yun, naging interesado ako pag pinapakita niya sa akin mga picture ng mga paglalayag niya sa iba't ibang dako ng mundo at ang kanilang nakakasalamuha iba't ibang tao at nagiging para tayong ambassadors of goodwill para sa ating bansa. Okay, sir. Totoo yun, sir. Talagang pag may nakita tayong mga kamag-anak o kakilala natin na nakikita natin yung mga narating nila at saka yung mga achievements, sir, medyo yun ang ating nagiging motivation sa ating buhay, lalo na nung panahon na tayo bata pa at naghahanap pa tayo ng ating kurso na ating kukunin sa college. At natutuwa naman ako, sir, at sa dami ng mga kurso itong napili natin, even though na alam natin na ang pagiging marino ay hindi ganun kadali, sir. Anong naging first impression nyo, sir, nung pagsakay sa barko? Well, nung una, siyempre, alam mo naman sa pagka-graduate natin sa PMMA, pumapasok mo tayong apprentice, no, cadet. Kaya maninibago ka pag first time ka sa barko, lalo na first time mo ring mag-overseas, no? So, first time ko nakita dumako kami, nakita ko yung Statue of Liberty doon sa States, sa Amerika. At siyempre iba, no? Dahil talaga pagbabarko mo, dahil matagal tayo naka-land base, diba? Steady dito, hindi gumagalaw. Pero pagdating mo sa barko, first timer ka talaga, masasalubong mo yung ibang mga rolling motion at doon nagkakaroon para ka nabibinyagan, nagbabambit ka, nagsusuka ka. Pero after mga ilang biyahe, ilang weeks lang siguro, na-develop na rin ang katawan natin ang maka-adapt na tayo sa galaw ng dagat. No? Oo, sir. Pero tanong ko lang, sir, bakit pagka-graduate nyo sa academy, nag-serve muna kayo sa Navy? Oo. Kasi alam mo naman, Chito, tayo naman ay pareho naman tayong nagtapos, nag-graduate sa parehong academy, no? The Merchant Marine Academy, Philippine Merchant Marine Academy. Nung panahon namin, kahit naman ngayon, pag nagtapos ang isang isang kadete, meron tayong automatic commission sa Philippine Navy. Kaya
na-choose ko yon, although nagkapala din ako maging mag-graduate ng as top notcher sa Class 67 Academy. May mga pangyayari kasi na nag-ano sa aming isip muna na mag-serve muna kami sa bansa. No? Serve muna the country sa government, sa Philippine Navy at Coast Guard. And then, para naman, kasi para tayo rin sa PMA sa Baguio, meron din silang serbisyo. At tayo, ginawa ko muna yon para magkaroon din ako ng record ng aking paglilingkod na serbisyo sa ating bansa, no? Bilang naval officer, hanggang sa dumating na 12 years, naisip ko naman na baka masyado naman tayong mahuli. So, nagano na ako para mag-pursue naman ng ating merchant marine profession para maabot ko naman ang pagiging master mariner na gaya ng mga classmate ko na nauna nag-serve ng diretso sa merchant marine. Yes, sir. Totoo yun, sir. Hindi nga natin akalain, sir, na after 12 years, babalik ka pa sa overseas. Dahil normally, pag na-stuck ka sa military, parang ang hirap umalis na doon dahil nakasanayan mo na yung buhay na yun, sir. Pero alam mo, Chito, no, nabanggit mo rin yan. Talagang sa buhay natin ito, merong, whether we believe it or not, there is a guiding force, no? Merong guide tayo sa buhay. At tayo naman, we all believe that there is an Almighty God na yes, Panginoong Diyos sa langit na siya namang nagbibigay sa atin ng hininga ng buhay. No? Siya nagbigay ng breath of life at siya nakasulat nga doon na sa kung mabanggit ko man dahil alam ko naman ang ating mga OFWs, no, whether land-based or sea-based, alam ko naman halos lahat naman tayo ay naniniwala na meron tayong Diyos sa langit na gumagabay sa ating pamumuhay sa lupa. At sabi niya, I know about what my plans for you. Siyang gumagawa ng destiny natin. Yung kapalaran. Oh. So, kahit ako, nag-guide doon. Sa mga 12 years na yon, bigla magkakaroon ng parang udyok ng isang pangyayari na kailangan magpunta na ako sa kabilang profesyon. Dahil alam mo, Chito, nung panahon na yon, nung naka-12 years na ako, nakapag-serve na ako, lalo na nabanggit mo nga na I had the great honor tsaka the humble opportunity na mag-represent ng ating bansa. Nung nasa Coast Guard ako, I was the head of the Seaman's Processing Unit. Kasi yung Seaman's book natin Chito, wala pa noon wala pa kasi yung mga Juan Marina. Nandoon pa nga from Bureau of Customs, nilipat sa Philippine Coast Guard. At ako naman ang naging head sa unit na yon ng Seaman's Processing and Registry Unit. So kami nag-i-issue ng Seaman's Book. And at the same time also, naging rin ako, I was dahil meron kaming government interagency, wala pang POA noon, no? Okay. National Seaman Board pa noon, no? Pagkatapos yung Department of Education, wala pang CHED noon. Pagkatapos Coast Guard, tapos yung DFA, at saka yung Department of Labor. So ako naging nung nagsama-sama kami, ako naging head ng chairman ng interagency para sa Seaman's processing and Seaman's welfare. Okay. So kaya napadala ko ng ating bansa doon sa IMO, STCW Convention, yung Mother Convention ng 1978. Alam mo, Chito, akala ko normally delegation yan but lahat ng sa POA, sa iba't iba, Coast Guard, sa DFA. Pero nangyari, nung last minute, dito, kaya ako naging naging mag-isa, ewan ko for whatever reason, hindi naka-join lahat ng ibang kasama ko kaya ako na lang ang lumipad. So I became the sole na representative. Kaya nung umuupo ko doon sa IMO nating conference, yung Philippines, nag-iisa ako. Doon sa mga iba doon,
Sa mga Poland, lima-lima sila. Sa US, napakarami dahil iba-ibang departamento. Nag-iisa ako doon. So, it is a blessed opportunity. Yes, sir. Ngayon, bakit naman 12 years, gaya ng tanong mo, Chito, nung nandoon ako sa Coast Guard, parang dumating sa heart ko na, lalo na, parang pinaisip sa akin ng Lord dahil nagkakaroon na ng mga gulo-gulo sa hulo noon. So, inaano na rin ako nila doon para sa command conference, para maging sa mga warships natin. So, pero parang sa puso ko na magulo may balita kasi na sinabi sa akin, sir, kumusta doon sa Mindanao? So, sir, mahirap kasi sabi ng mga doon, mga Navy personnel, mga junior ko at mga rating, sabi nila mahirap sir doon dahil nagpapatrol kami sa gabi. Pagkatapos, alam mo, merong naka-darken ship kami, tapos may mga tumatakbo mga compete, winawar ng shots namin dahil may mga mga moro. O pagkatapos, pag hindi sumusunod sa warning shot, napaputukan, pagbukas ng ilaw, maraming namamatay, may mga bata pa, may mga... Hindi ko na yun. So nag-pray ako sa Lord at sinabi ng Lord, ng 12 years na, it's about time. No? Hindi ka na magiging sundalo lamang ng bayan, kundi magiging isa kang kawal sa akin. Kaya ang magiging sandata mo na yung salita ng Diyos. Amen. Kaya yun ang naging ganon. Mas mahalaga yun, sir. Na maging sundalo tayo o kawal tayo ng Diyos. Totoo yun. At, Sa ikabubuhay, hindi sa ikapapatay, di ba? Tama, sir. Tama, sir. At napakagandang plano ng Diyos sa atin yon. At talagang iba talaga ang touch ng Diyos pag tinawag tayo doon sa sambagay na talagang yun ang plano niya sa atin. Mayroon siyang hindi yan, sir, dahil alam natin yun ang ikabubuti natin. At nakita naman natin, sir, sa buhay mo, sir, nakita natin yung talagang dami ng blessing sa inyo, sir, nung sinunod niyo yung will ng Diyos para sa iyo. Talagang nakakatuwa, sir. Pwede mo kami bigyan ng idea, sir, tungkol sa yung pagkakaiba ng work ethic sa pagkatrabaho sa barko at saka dito sa opisina, sa iyong sariling idea, sir, paano ano yung pagkakaiba ng dalawang yun? Well, in general naman, Chito, alam naman natin na whether it is on board o sa dagat o dito sa lupa, sa opisina o sa barko, ang general ethics naman hindi nagbabago, di ba? Unang-una sa lahat, yung kailangan magkaroon ka ng yung honesty, no? At saka dedication sa trabaho. Yes, no? At saka isa pa na isipin mo na ang kasamahan mo maging dito sa opisina at lalong-lalo na sa barko ay isang pamilya kayo. You must be a family-oriented ng At gagaya rin sa akin sa barko dahil nung arose to the ranks maging officer hanggang maging chief mate hanggang maging kapitan ng barko. So ang tuturing ko sa aking mga crew from officers down sa ratings ay kami ay isang pamilya. We are a floating family. Sa totoo lang, sa buhay ng Seaman Chito, alam mo naman, mas matagal tayo sa dagat kaysa sa pamilya natin sa lupa. Kasi mga kontrata natin, lalo na yung kontrata namin ng mga panahon namin, mga 1990s, umaabot ng 1 year. Isa na extend pa. Di kagaya mo, 6 months, 3 months. So, mas matagal ang pakikitungo mo sa mga kasama mo sa barko kaysa sa pagdating sa magbabakasyon ka 2 months, 3 months, aalis ka na naman, iiwan mong pamilya, di ba? So, kaya ang inano ko doon bilang kapitan doon sa barko, nasabi ko isa tayong pamilya. Tumatayo lamang ako na isang magulang nyo, ama nyo, tapos yung mga officers natin ay mga kuya nyo, at yung mga ratings natin, itong mga bata natin, mga kapatid at mga anak. So kung gagawin natin yon, sabi ko, remember, we are in one ship lang, nasa isang dagat. So, whether we like it or not, if the ship sinks, we all sink together. Walang kapitan doon, walang mess boy doon. Pag lumubog, lahat tayo. So, kailangan lahat mahalaga. Kaya sabi ko sa kanila, kung mahalagang kapitan at mga opisyal, ganon din ang mga ratings, yung mga ultimo natin. Baka tignan mo, sabi ko, later, ang kapitan sa barko, okay, siya ang head, siya ang ulo.
siya nagmamando, siya nagpaplano, di ba? Tapos yung mga siyang ama. Pagkatapos yung mga opisyal, sila ang mga nakakatandang mga kapatid, mga kuya, di ba? Sila naman nagpapatakbo sa mga tao rin, no? Eh sabi ko lahat sa 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 bridge, pinakamahalaga ulo, tapos sa deck. Pero sabi ko, makina yun din ang mga power ng ating ng barko, yan ang puso na tumatakbo na nagpapump lagi yung makina natin Yes, sir. para tumakbo. Pero sabi ko, yung pinaka-ultimo natin, yung mga cook, yung mga mess boy yung sa kusina, kako, wag nating mamaliitin yan. Yan ang isa Yes. sa pinakamahalaga. Kasi sabi ko the shortest route, di ba, to a man's heart is through the stomach. Yes, Di sir. ba? Tama, sir. Kung wala tayong pagkain, wala rin tayong lakas at kalusugan. Kaya mahalin din natin yung mga nagsiserve sa atin. So lahat sabi ko, magkaroon tayo ng parang big brother relationship. Yes, sir. At kung may mga yung mga seaman o mga officers na junior na may mga baba, yung mga seaman na nagkakamali, i-tutor natin, i-guide, maging counselor tayo, tagapagpayo tayo, Amen. tulungan natin silang umangat. Hindi gaya ng iba nung na hindi nakakakilala sa mabuti sa Diyos at sa mabuting aral, dahil nagpapataasan sila, para sila umunlad, ibinababa nila yung mga nasa taas nila para makaakyat sila. Sabi ko, huwag tayong ganyan. Tayo ay isang pamilya. Sabi nga ng Panginoon tayo ay ang katawan ay ang bahay ng Diyos. At Yes, sir. sa bahay may Amen. ibang sangkap, di ba? May katawan, mayroong paa, may kamay, may mata. Pag sabi nga, ang sakit ng kalingkingan, nadarama ng buong Buong katawan. katawan. Yun. So Tama, sabi sir. ko, yung mga mabababa natin, ay lahat yan, pag may problema, at saka siguro, alam mo naman, Chito, nasa barko sa ating profesyon, napakadelikado ng sitwasyon sa barko dahil naglalayag ka, no? At puro dagat yan, lalo na kung nasa, ka na, sa mga, Mm. Pacific Ocean, sa malayo, sa Atlantic Malalayo. Ocean, o kahit saan dagat. Oh, sir. Eh, wala tayong tatakbuhan pag may nahulog dyan, no? Hindi na nakakasiguro maililigtas mo pa yan. Okay? Tama, sir. Kaya kailangan na magtinginan tayo na yung protection ng bawat isa. Kaya yung work ethics dyan, unang-una, dapat sinasabi nga na we care one for another. No, we care for Tama, sir. everyone as we care for our own self. Kung paano Amen. natin pinahalagahan ang kapakanan, kaligtasan ng isa sa kasama natin, ay ganoon din sa bawat isa sa atin. Kaya ganoon ang ginagawa natin sa pare-pareho yan kahit dito sa lupa, dapat ganoon din tayo sa mga opisina, no? Na kailangan din ng turing natin sa mga staff natin o sa empleyado kung tayo man ay nakakataas o manager o may management o ano man, kailangan pahalagahan natin. Kasi sa totoo lang, Chito, bawat isa naman hindi naging bahagi ng isang unit o ng barko kahit ang pinakamaliit kung wala siyang halaga. Tama, sir. Kung wala siyang talagang duty at wala siyang importance doon, hindi siya kukunin. Ganon din sa opisina natin. Kahit Tama, sir. sabihin mong janitor lang yan, o clerk lang yan, o junior yan, staff, o ano man yan, lahat yan, pag nawala yan, magiging mabigat at hindi magiging matagumpay ang trabaho. Tama, So sir. yun, Chito, ganun yun. Napakagandang payo, sir. At kung minsan nga, sir, na-realize natin na nawawala na yung sense ng yung pagiging family-oriented nating mga seaman. Kasi nung araw, sir, talaga naalala ko, talagang kilala mo yung mga kasama mong seaman dahil mga 5 years ago, nung pumunta ako sa Bohol at nakita ko yung dati kong kasamang Navy, kabisado ko pa yung ugali niya, kung anong ginagawa niya. Dahil ang trato natin ay pamilya sa bawat isa. At sana, maraming salamat, sir, sa mga payong yun. At pag minsan nalilimutan na natin sa barko, na itrato nating pamilya ang ating mga kasamahan. At tama kayo, sir. At iba yung pagpamilya kayo doon. At talagang nagtutulungan at napakasaya. Sabi nga nung iba, pag sobrang ganda na samahan sa barko, parang ayaw nang mag-uwi yan eh. So,
marami talagang nalilimutan na dapat kahit saan tayo magpunta, kahit nasa lupa tayo, kahit tayo nasa dagat, itrato natin kapamilya natin o kapatid. Yun din naman ang utos sa atin ng Diyos, na mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa sarili natin. At saka, Sa, Tito, kung may dadagdag ko lang, no? okay. If I can, oo. Yung bago ko, diba from from the Navy, from the military o naval service, Okay. hanggang nagpunta tayo sa profession natin na merchant marine. Nung naging kapitan na ako, so I sailed na kagaya nakasulat na mga hanggang maging kapitan ako, nakapag-mando ko na mga 5 years sa mga bulk carriers overseas. Ngayon, paano naman ako bumaba, Chito, mula sa seafaring profession? Ito ang nangyari noon dahil doon sa barko, kagaya ng atin na rin, we share the same faith, na Yes, sir. tungkol sa Panginoon, sa Diyos. So, kahit nasa barko ko, para ma-maintain ang peace sa barko, sabi ko nga sa kanila, if we can work together, if we can play together, if Yes, we sir. can do our job together or train together, enjoy together, there is no reason why we cannot pray together. Yes, sir. Okay? Tama, sir. Okay. So kaya ganoon, lalo na kung walang trabaho, mga Sunday na naglalayag kami o nasa underway kami sa dagat, ginagather ko sila. No? At sabi ko sa kanila, Sunday ngayon, so siguro it's time to serve the Lord. Ako, kahit na tayo wala sa lupa, gusto kung linggo ngayon, di ba, ginagawa nyo, pupunta kayo sa mga simbahan nyo, sa chapel. Tama, sir. Sige, paano tayo pupunta ngayon? Pupunta kayo overboard sa dagat. So sabi ko, tayo dito, we can pray together as a church. Kasi Tama, sir. tayo naman, sabi nga ng Panginoon, kung nasaan ang 2 o 3 na nagkakatipon, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Okay? Amen. So Tama, tayo sir. magsasama-sama, tayong iglesia ng Diyos sa Espiritu. Hindi naman yung mga material buildings, hindi yan. That is Tama, a place. That's a place of worship. But the real church of the living God is ang tao, because Tama, sir. sa tao tumitira ang Diyos sa kanyang Espiritu, Amen. sa ating puso. So Tama, nagawa ko yun. So napakahalaga noon, Chito, sa paggagawa namin. Nagba-Bible study kami, sinishare ko sa kanilang Word of God para mapalapit tayo ang puso natin sa Diyos. At sabi ko, tama, tingnan nyo to, habang tayo ay nagmamaka-Diyos at nagmamahalan gaya ng mga anak ng Diyos, gaya ng mga kapatid ni Kristo, ng Panginoon, tinan mo, malalayo tayo sa mga aksidente. Yes. So sa pagsisel ko noon, walang minsan nga na, hindi siyempre natural, maaabot din ng mga bagyo, no? Sabi gano'n ng minsan inabot kami ng sabi, sir, meron tayong ngayon, typhoon warning, hindi natin maiwasan dahil ganyan. So nung gabi ang lakas ng mga alon, halos umaangat-angat na yung barkong gano'n, kala mo hindi na pagsayod gano'n, parang hindi na aakyat, lulutang, hindi na nandun ako sa cabin ko, Chito. Tapos pagtulog ko, halos nakatali na ako kasi pag rolling, nahuhulog ako no? Malakas ang gulong, sir. Pero nung mag-midnight, nakita ko, naalala ko, kawawa naman yung guardia official ko sa taas. Si chief mate yata o si second mate. Akyat ako, sabi ko, tingnan ko, baka nag-iisa siya doon, nakasama yung timonel o baka natatakot din. Talagang So akyat ako sa bridge mula sa cabin ko, sa captain's cabin. Sabi ko, sir, kumusta? Sir, talagang naka-almost dead slow ahead na lang ang makina natin. Napakabagal kasi hindi natin marisalubungin, baka mabali ang ating barko sa alon. Habang ganoon, malakas ang alon, rolling, pitching, ganoon, nakakapit kami. Nagkwento ako sa kanya. Alam mo, sabi ko, para mapabuhayan ng loob. Sabi ko, alam mo, ganito rin sa sa Bible, no? Ganito ang Lord Jesus Christ. Alam mo, kasama niya yung mga fisherman. Alam mo, yung mga alagad naman ng Panginoon, yung mga apostles niya, ay mga fisherman yan. At alam mo, yung mga fisherman, yung mga mamalakaya, sanay sa dagat yan. Kasi lagi sila nag-aano sa dagat, di ba? Pero nung panahong yon, nakasama nila ang Panginoong Jesus, talagang grabe yung pag-ulo, yung mga unos, yung hangin.
natakot sila. So sabi nila, ako, natatakot sila. At tapos, kaya lang, nagtaka sila, Chito, dahil si Jesus, ang Panginoong Jesus, natutulog lang. Sila, nagpapanik na sila. Kaya sabi nila, ginising nila na ang Panginoong Jesus, sabi nila, Master, Guro, hindi ka ba nag-aalala? Sabi niya, hindi ka ba natatakot? Sabi niya, mamamatay na tayo. Natutulog ka pa dyan. No? Kaya tumayo ang Panginoon, sabi ni Lord Jesus, sabi ni Jesus, bakit kayo natatakot? You of little faith. Yes. O kayong kakaunti ang pananampalataya. Amen. Kaya bumangon ang Panginoong Jesus at itinaas niya ang kamay niya at kinuman niya ngayon doon sa alon at sa kasahangin. At suddenly, unti-unti biglang kumalma. No? Amen. Tama sa Kaya, tingnan mo, by faith. Kaya sabi ng mga ng mga alagad niyan, anong klaseng tao to? Pati ang mga hangin at dagat ay sumusunod sa utos niya. So, habang nagkukwento kami ngayon, Chito, alam mo ba, do you believe? To be honest, habang kami, siguro mga 5 to 10, wala pa 20-30 minutes, unti-unting papahina ng pahina yung alon. Hanggang halos tumatakbo na kami ng normal speed. Sabi niya, sabi ko, tinan mo, kung tayo lang mayroon pananampalataya, pinag-uusapan natin ang Panginoon sa ganito mga pagkakataon na nanganganib tayo, nakikinig siya because He is with us. No? Okay. So, yun. Magbe-break lang na tayo saglit. Sige, okay. Go ahead. Sa pagkakataong ito, mag-break lang po tayo saglit. Magbabalik ang serbisyong OFW, makalipas lamang ang ilang paalala. Huwag po tayong bibitin. Serbisyong OFW. Ang dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remittance sa pamilya dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na in love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga successful na kababayan natin. Marangal ang takbo ng buhay, masipag sa trabaho, tapat sa tungkulin, kilala sa husay sa kanilang propesyon, iginagalang ng ibang lahi. Sila ang mga tahimik na ehemplo na hindi halos napapansin. Sa huli, nasa atin ang choice. Kaya natin maging failure. Kaya rin nating maging matagumpay. Ano man ang choices na hinaharap mo ngayon, kabayan, may kalayaan kang pumili. Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Papanig ka ba sa mali o sa tama? Ang kaibigan mong sasama sa'yo sa desisyon mong iyan ay si Jesus, na lubos na nakauunawa ng lahat ng dinadaanan mo ngayon. Lapitan mo siya't kausapin sa dalangin at hayaan mong patnubayan ka niya. Serbisyong OFW. Nagbabalik ang serbisyong OFW dito sa 702 DCAS Radio TV. Patuloy nga tayo magbibigay ng tulong at payo sa mga OFW at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Nagpapatuloy tayo sa pagbibigay ng mga tips at mga payo kung ano po ang mga dapat nating ihanda ng mga future seafarers. Ituloy po natin muli ang ating ituloy po rin na ulit natin ang ating mga halagang mga bagay na pinag-uusapan at talagang napakadami natin napulot ngayong maga kay Rear Admiral Donis Donato at talagang nakikita po natin sa kanyang puso na nandoon ang Diyos na inaalala at talagang ginagabayan siya. At yung faith at yung huling usapan po natin ay tungkol sa faith. Sabi nga naman ng Bible, kung mayroon tayong pananampalataya kahit sa kasinlaki ng isang butil ng mustasa. Butil ng mustasa para kaya nating paggalawin ng isang bundok. So tuloy po natin sir ang ating magandang usapan at marami po kayong
magagandang na-share. So, ipakilala ko lang po ulit sa inyo, sir. Ito yung ating second na natin. So, siya po ay si Rear Admiral Adonis Donato. Siya po ay graduate ng class 1967 ng PMA with the highest honor. And upon graduation, nag-serve po siya sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard for 12 years. And while serving as a head of the Seaman Processing and Registration Unit ng Philippine Coast Guard, was a sole Philippine delegates sa IMO, sa International Maritime Organization, para sa TCW, Mother Convention in 1978 in London, UK. After leaving military service, pursued the merchant marine profession until he attained his master mariner license and served as a ship captain for 5 years on overseas going bulk carriers. And during one of his voyages, the blessed opportunity to save a 3 Dutch family on board their sinking motor yacht near the France coast. After the sea career, joined the marine industry and served as a president of OSM Maritime Services for 25 years. Now with the board of OSM Maritime Services Philippines as its chairman, recipient of a Lifetime Achievement Global Award from Crew Connect International Conference and another Lifetime Achievement Award from Marino World Maritime Publication, and also a foundation was established by the company in his honor name, OSM Adonis Donato Foundation, and had been serving as an elder caretaker in his humble ministry of the Lord's Small Flock for 50 years. Napakahaba ng servisyo ni Sir sa Lord's Small Flock. Good morning ulit, Sir. At ituloy po ulit natin ang ating magagandang kwentuhan. At talagang marami tayong napupulot ayon sa mga salita ng Diyos. Tito, kung pwede lang, ano ko na lang yung total, yung pagtatapos na tuloy ko lang yung bago pagbaba ko naman sa barko, no? Yes, sir. Yes, so, yung last voyage ko, Chito, sabi mo nga, from the Navy, after 12 years, tinawag ako ng Panginoon to serve the Merchant Marine. Siguro, kasi kung sa government, sa Philippine Navy, siyempre dito lang sa Pilipinas yun, di ba? Masisharean ko ng work ethics at saka ng faith sa Lord. Kaya siguro, pinapunta na ako sa profession natin, Merchant Marine, para mag-overseas naman, makapunta naman sa iba't ibang bansa. At ganoon din sa ibang mga marino naman natin na hindi lang military, na sharing din natin yung yung ating principle sa buhay, yung work ethics, yung pagdadala sa tao, at higit sa lahat yung kaugnayan ng tao sa Diyos para maging mabuti ang kanyang kapalaran, no? Amen. So yung huli nung nung almost 17 years na ako sa barko at nung last 5 years ko as kapitan, naisip ko naman, parang siguro time na rin para ibaba na ako ng Lord para naman dito sa ating manning community, maritime industry. No? Pero yung last voyage ko, Chito, ito napakahalaga at napaka-glorifying itong nangyari dito, yung patutuo ng Lord. So, yung last voyage namin, papunta kami sa Belgium yata yun, hindi ko na matandaan dahil almost 1993, 93 na yan. So, last voyage na, dahil pagdating doon at dadaling kami pagkatapos namin magkarga at mag-load at magkarga, mag-discharge ng mga cargos, pupunta na kami sa for dry docking at doon mag-change crew na. Kasi meron ng change management dito. At hindi na Pilipino papalit sa amin, mga Indiano na. Parang gano'n, ano? So yung last voyage na to, Chito, nananalangin ako sa Panginoon. I was praying. No? Kasi alam ko last night, kasi bababa na rin ako pagkatapos ng voyage na to. Pasalamat ako sa Lord, Panginoon, narito po ako na I praise and thank Thee. Nagpapasalamat po ako ng buong puso ko na you have blessed me. You have guided me sa aking profession pagbabarko, sa lahat ng paglalakbay ko sa dagat. Niligtas mo ako sa mga bagyo, sa lahat ng kapamakan, maging sa mga piracy, na ganyan. Meron din mga banta sa amin, no, sa Malacca Strait, no? Pero lahat iningatan ako ng Panginoon. At sabi ko, Lord,
pinaparoon mo rin, give me the opportunity na makita ko ba't ibang bansa na yung ginawa sa Amerika, sa Europe, sa Australia, kung sa Russia, kung saan yan, China. Ngayon, pero nagkaroon ako ng isang prayer na sabi ko, pero Lord, sabi ko sana, meron pa akong hiniling eh. Sana Lord, na iniano ko lang, sana naman may isang lugar na sa bansa, na isang bansa sa buong mundo na I was hoping and praying na mapuntahan ko sana, Lord. Tapos sabi ko, at alam ko sabi ko, Lord, it is the land where you once walk on the earth. Sabi ko sana, yung Israel. Kasi hindi pa ako, sa biyahe ko ng 17 years, lahat pinuntahan ko pero hindi pa yon, Chito. Sabi ko sana, pababa na ako, last voyage na to papuntang Europe lang, uwi na. Sana Lord, inano ko lang, wishful prayers and wishful thinking. At saka kasunod pa nun, Chito, meron akong prayer, sabi ko, at saka Lord, sana sa 17 years na binigyan mo sana ako ng opportunity na makapagligtas ng buhay sa dagat. Sabi ko, yung save lives at sea. Kasi ganun gaya-gaya ng iba mga kapitan na may kinikwento sila ganun lang ang prayer ko, no? Para kung bata pero alam mo, Chito, ito ang isang halos ilang miracle na masasabi ko. Okay? So papunta na kami sa Belgium. So pagkatapos ko mag-pray noon, naghihintay nga ako ngayon sa KB ko saka sa bridge. Biglang tumatakbo sa akin yung radio operator, si Spark, no? Sabi niya, Captain kasi, sir, sabi, meron tayong telex. Alam mo, telex pa no, Chito. Wala pa, 1990s pa yun, wala pang email yun. So, sir, may telex, saan yan? Galing sa charterers. Ano yan? Basahin. Binasa ko. To Captain. Sabi niya, please, cancel your voyage to, cancel voyage to Belgium or so. Proceed, plot a course to Haifa, Israel. Wow. Tumaas yung buho ko. Hindi, katatapos pala, wala pang 1 hour yun eh. Tumaas ang ulo ko, sabi ko, nako, Diyos ko. Pagkatapos, sabi ko, sige. Pagkatapos, sabi ko agad sa second mate, sa navigating officer, Sec, change course ka na, mag-plot ka na ng voyage plan natin going to Haifa, Israel. Cancel na tayo dito, magda-divert. And then, nag-change na kami ng course, papunta na sa general direction na papuntang Israel. Pagkatapos, nung nasa morning yun, mga alas 10, alas 11, umakyat ako ngayon, Chito, sa bridge. No? Sinamahan ko yung ating mga watch officer doon. Nakaano ako. Bigla naman, siguro magwa 1 hour pa lang, bigla narinig ko sa radyo, yung sa single sideband ng maritime board. Ang sabi mo, gano'n, pan. Pan pa eh. Pan. This is motor yacht Verisano. We are seeking assistance. Please help us. Our yacht is sinking. Pagkatapos ganun, nako, pero mo yon, isang press, di man ang ulo ko. Tapos, ang bilis. Talagang answered prayers talaga, no? So sabi ko kaya tumas, hindi ko na maintindihan. Excited ako. Sabi ko doon sa chief mate, sabi ko, Chief, sagutin mo. Nung sasagutin niya, Chito, biglang may naunang sumagot naman na isang barko rin. Sabi, this is Verisano. This is motor vessel Bebeduro. Yung Bebeduro yon, yung barko na yon parang sister ship natin yon, no, sa isang principal natin, no? Sabi yung mga yung mga orange freezer carrier ganyan, no? Tapos mga reefer. Sabing ganoon, nauna sumagot. Sabing ganoon kasi binigay nung yung kanilang position, mga latitude so and so, longitude so and so, na ibigay nung distress vessel, nung yate na motor yacht. Sumagot ng Bebeduro, we are only, your position is only 1 hour away from us. So sabi, we will proceed there. Please stay calm. We will come to your rescue. Sumagot ganon, Chito, no? Ako naman, sabi ko, sir,
Sabi ko naman sa navigating officer, sabi ko, sir, saan tayo? Kinumpute na yung latitude, longitude. Sabi niya, sir, mga 2 hours pa tayo kung pupunta tayo doon. Ay, mauuna na yung Isang barko, sir. Bebeduro, yung isang barko. So, wag na tayo tumuloy. Alam mo, Chitong, may pumasok sa puso ko, sa isip ko. No, we will proceed. At pupunta rin tayo. Sir, mauuna na yun eh. Kahit na. Paano pumasok sa akin? Paano? Kung nasiraan yung barko na yun, yung rescuing vessel at hindi natuloy, at nalubog yung ano ang konsensya natin pag nabalitaan natin namatay lahat yun? Eh, hindi tayo nagpunta. At saka sabi ko, we have to proceed because it is an international regulation. Anyone hearing a distress call, an SOS, save our soul, no, must proceed without delay. Amen. To save lives. So, sige, sabi ko, tumuloy ka. Tapos tatawagan ko na lang yung chatterers sa single side. Tinawagan ko ngayon sa chatterers sa ating radio room. Tinawagan ko rin. Sabi ko, this is so-and-so. Sabi ko sa chatterers, this is, ang pangalan ng aming barko is Sol C. No? This is Sol C. Sabi ko, sir, we have received a distress call, an SOS. This is only 2 hours from now. So we have to proceed there. Sabi ko, no, to save lives. Sabi ko, okay. Sabi niya gano'n, good luck. Sabi sa akin ng chatterer. So nagtuloy kami. So to make a long story short, Tito, nung magto 2 hours na, sabi ko, tingnan ko sa lookout kung nandyan. Nung pagtingin niya, nung una, wala. Nung pangalawa, sabi niya, nakita ko na. Nandoon yung nandoon na yung Bebeduro, yung rescuing vessel, yung sister ship. Oo. Tapos, asan ko, sabi ko na naman, nasaan yung distress vessel? Sabi niya, may nakita akong distress vessel, pero halos kalahati na, palubog na. Tapos mayroong rubber boat. May nakasakay na 3. Papunta sila doon sa barkong na mag-rescue. Palapit na. So sabi ko, sige, tuloy na kami. So nung malapit na kami, siguro mga 1 mile na lang, tinawagan ko na ngayon, 2 miles, 1 mile, yung kapitan ng barko, si Bebeduro. Sabi ko, Bebeduro, this is Sol C. I see that the survivors are coming close to your vessel and we are approaching. We will assist you. Sabi ko na lang gano'n. You will be the main rescue vessel. We will be the support vessel. Please advise us of what you need. And good luck for your yung rescue, no? Pero alam mo ito nangyari. Naglumapit na rin kami, ilang cables na rin, tapos nag-slow down ako, nag-lighto na lang ako na halos magkakalapit na kami. Pero sila papalapit doon sa dagat, yung rubber boat. Alam mo nangyari, Chito, pagkatapos noon, doon sa kabilang barko, nakikita ko na sa visually, tsaka sa telescope na sa bridge ako. Nung malapit ng gano'n, nag-ready na yung mga crew doon sa kabila. Pati mga na sila, mandirails na sila. Tapos nire-ready na yung heaving line nila. Yung heaving line, ibabato nilang gano'n para saluhin yung lubid, itatali sa rubber boat para gano'n. So ito nangyari, Chito. Ganyan, no? Ako naman, kami naka-standby lang, nanonood yung mga tao ko nandun sa main deck. Tsaka nasa bridge ako, may megaphone ako. Sabi ko, standby lang kayo, tingnan natin kung susupport tayo. Alam mo, Chito, nung malapit na yung rubber boat nila sa isang barko, sa Bebeduro, alam mo, bigla nagbago ang hangin. Chito, okay. At akas yung alon. Ngayon, imbis na palapit sa kanila, tinutulak sila palayo, palapit sa aming barko. So bigla ako nag-praise na naman ako sa Lord. Lord, ano to? Anong pinapagawa mo? Pagkatapos, lumayo na. Talagang pinapunta kami. Talaga, hindi ba yung prayer, yung answered prayer, panalangin ko. Tapos nung palapit na lumalayo na, kaya nung papalapit sa may palayo, tinawagan ko ngayon. Kasi ang nangyari pala, kaya ganoon, dahil hindi pala ganoon nangyari, isa pa yung nangyari pala, nung malapit na kasi sa kanila, yung itinihagis na yung heaving line ng kanilang ng isang sa crew nila, yung heaving line para saluhin. Alam mo nangyari, Chito? Nakalimutang itali yung bitter end, yung dulo doon sa kanilang sa rail. Ay, sumama lahat yung kanilang lubid. No? Natapon, wala. Pagkatapos, Chito, nagbago na nga yung hangin, tsaka yung alon, papatulak sa amin. So nung palapit na sa amin, sabi ko na,
tinawagan ko na kayo mga tinawagan ko yung kapitan sa barko sa radyo. Sabi ko, "Oh, Bebe Duro, this is Ulsi. I think this situation is changing. No, it's changing na yung yung kanilang rubber boat, no, is coming closer to us than you. So if you allow, sabi ko, if you agree, we will change position. We will now be the main rescue vessel and you will be the support vessel. Do you agree? Over?" Sabi ko na. At tapos sabi niya, Salty, Roger, agree. Sabi niya, we will now be the support vessel and we will assist you. Good luck, sabi niya naman sa akin. It's really Oo. talaga na naka-assign yun. Nung malapit na yung Chito, yun na, so nagawa na namin yung rescue. Alam mo, meron pang challenge dun. Nung malapit na sa amin yung rubber boat nila, yung paghampas sa aming sa ship side namin, no, Chito, malakas ang alon din hampas, nahulog yung isa. Yung teenager na anak nila. Nung umikot gano'n, ako, iyak yung mama niya na nakahiga ng gano'n sa pagod eh. Sabi niya, my son. Alam mo, sabi ko sa kanya, tinanong ko sa iyo, pakitingnan nyo. Napunta buti, awa, sabi ko, tumawag na naman ako sa Panginoon, Lord, sabi ko, dinala mo kami dito, sana walang mapahamak lahat, sana sila maligtas, kasi dinala mo. Alam mo nangyari? Powerful ang prayer niyo, sir. Oo. Yung nangyari, Chito, bigla napunta sa baba, sa pante, sa stern, sa pupa, at nakakapit doon sa rubber post. Doon sa rudder post. Nakakapit. Kung hindi, natangay na yun, hindi na maabol yun. Sa lakas ng alon, ng kuryente. So kaya, pinababa ko na yung sabi ko, hoist down, lower yung starboard lifeboat, tapos umikot sila, na-pick up yung teenager, tapos kinuha rin yung doon sa mapit sa rubber boat, kinuha yung maba. Yung tatay naman, nilagyan namin ng heaving line, safety lines, gano'n, tapos tinali sa katawan, pinagtulungan may akyat sa main deck. So in short, praise God. At talagang napakalaking bagay na na-experience nyo, sir, ang pag-save ng buhay, lalo na sa dagat. At talagang very powerful yung prayer nyo, sir, na nakabiyahe pa rin kayo sa Land of Promise. Kaya doon sa Land of Promise ngayon, Chito, nung namin, alam mo pa, nung tumawag sa akin yung at sinabi na yung palang yung sabi na mother nila kaya sila nandoon sabi nga ng mga survivors kasi sabi niya tomorrow is the wedding of our eldest daughter. Ay nako, kung napahamak sila hindi matutuloy yun kaya tinawagan pa nila ng by phone patch at nagpe-praise. At saka doon uli na to Chito last na yung pagdating doon sa Israel, sa Jerusalem, nag-tour kami, pinatur ko. Pagdating sa Sea of Galilee, sabi ko doon sa agent, pwede bang mga half an hour to 1 hour? I will go swimming. Naligo kami sa Sea of Galilee at habang nandoon ako, naka-floating ako, sabi ko, Lord, this is where you walk. Dito ka lumakad, Lord, sa Sea of Galilee. So let me walk also on the water. Yun lang, Chito. At praise the Lord. Talagang mahalaga ang pananampalataya. Napakaganda pala naging experience, sir. Bago tayo magtapos, sir, pwede bang anong mga gusto niyo nating maipayo, sir, doon sa mga nagbabalak pa lang na maging marino at doon din sa mga marino na? Okay. Yung mga marino natin, isa lang mahalaga sa nais ko sabihin sa lahat ng gusto alam natin na hindi madali at hindi magaang, kundi mapanganib talaga ang paglalayag, ang seafaring. At ito ang isang profesyon na it is a very honorable profession, very important dahil kung alam natin na hindi tayo ang nagdadala ng mga mahalagang kargamento sa buong mundo, sa industriya, dito mga pagkain, mga bigas, mga construction materials, mga energy products, at lahat ng mga gamit natin sa pang-araw-araw, sa mga bahay, sa mga kotse. Kung wala ito, ay wala tayong the economy will not rise. At alam din natin ang pag-overseas OFW nakatutulong sa ekonomiya ng ating bansa, lalo na yung mga dollar remittances natin.
Kaya napakahalaga ang profesyon na yan. Although mapanganib, basta meron lang tayong pananampalataya, sikapin natin magpatuloy. Dahil kung wala na magbabarko, hindi natatakbo ang global economy. Okay? Kaya laging maghanda lang tayo, sikapin ng mga gusto na nasa puso nyo ang paglalayag na meron kayong pagpapahalaga, at ingatan din nyo na ang trabaho nyo, una, safety yourself, at higit sa lahat ang pananampalataya, at sikapin nyo lang mag-prepare kayo maigi. At tingnan nyo lahat ng a-applyan nyo ay registered na maigi naman sa DMW natin. Yun lang, at take care and God bless. Maraming salamat, Sir Donis, Sir Don, sa pagkakwento ninyo ng inyong istorya. Talagang yung napakaganda na experience. Nakita natin kung paano magtrabaho ang Diyos sa buhay niyo, Sir. Sa talagang ginamit ka ni Lord sa lahat ng mga kaparaanan, at pati yung mga plano talagang will ni Lord talagang nangyayari sa buhay niyo, Sir. So, para mapatibay pa yung talagang pananampalataya, Sir, nakita natin sa naikwento nyo na talagang yung faith na nasa inyo, Sir, at nakikita natin at ina-apply nyo sa buhay nyo yung pagiging mabuting anak sa ating Ama. Maraming salamat sa inyong pagkakataon, at hanggang sa susunod, Sir, at sana'y paulit-pauli ang ating kwentuhan para sa ating mga kababayang OFW. Hanggang sa ulitin, Sir. Maraming salamat, Chito, sa iyong pakikinig at sa lahat ng ating mga tagapakinig. At nawa tayo ay patuloy na gabayan ng Panginoon sa ating pamumuhay, regards sa inyong family at sa inyong lahat. Take care and God bless all. Thank you, Sir. God bless, Sir. So panalangin po natin sa mga OFW, sa lahat ng seafarers na nasa iba't ibang panig ng mundo, na naglalayag sa 7 malalaking karagatan sa mundo, na kayo po ay laging ligtas at mapayapa ang inyong pagtatrabaho. Lagi tayo magtiwala sa Diyos na tayo ay kanyang iingatan, aalagaan, at ang ating mga gawain ay sisiguraduhin natin matatapos natin na maayos basta lagi natin siyang kasama. At lagi po natin tandaan, tayo po ay maging ilaw sa ating mga kasamahan sa ating trabaho. Sabi nga ng Diyos, tayo ilaw, at tayo maging asin. Magbigay tayo ng meaning sa ating mga kasamahan, magbigay tayo ng lasa, at maging puno na tayo na namumunga kahit saan tayo nagpupunta. So maging ilaw po tayo sa lahat ng ating kasamahan. Bigyan natin liwanag ng ating mga kasamahan ayon sa mga salita ng Diyos. So kung meron pa pong ibang OFW concern, maaari kang magbigay ng mensahe sa 702 DCAS, FEBC Radio TV, FB page, at sa Serbisyong OFW, FEBC Radio. Magkanigap po muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pagkikipagtulungan ng GCTV para sa isa na naman pong edisyon ng Serbisyong OFW. Kasama pa rin ang mga kaagapay natin dito sa programa. Ito po si Chito Mendoza. Maraming pong salamat sa pakikinig sa amin. Sana'y pagpalain, proteksyonan at gabayan tayo ng ating mahal na Diyos at ang ating mga kapwa na ating mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat. Ito po si Jerry Grutas, OFW, at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA, at kayo'y nakikinig sa Serbisyong OFW. Serbisyong OFW!